Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DILG at ang PNP na alamin ang kinaroroonan ni Sara Diskaya at siyam na iba pang kinasuhan kaugnay sa halos 100 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon po sa Pangulo, yan ay para maaresto sila agad sakaling hindi lumabas ang arrest warrant laban sa kanila. Saksi si Ivan Mayrina. Setyembre na mag-inspeksyon ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure sa flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. 2022 pa idineklarang tapos ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Pero nang inspeksyonin, hindi pa pala ito kumpleto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay falsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. Ang kontraktor ng proyekto ay St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanyang iniugnay sa mga diskaya. Ngayong hapon, naghaya ng Ombudsman sa Digos City RTC ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga opisyal ng St. Timothy na sina Sara Diskaya at Maria Roma Angeline Rimando. Kasama sa kinasuhan ang walong opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. The DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. Walang piyansa inirekomenda ang prosekusyon para sa kasong malversation. Hihilingin ng Ombudsman na maglabas ang korte ng whole departure order laban sa mga akusado. Sakali maglabas ang arrest warrant ng korte, inaasahan ng Ombudsman na kailangan silang madetine sa lugar malapit sa RTC kung saan sila dadalo ng hearing. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga kinasuhan ng Ombudsman. Ang lokal na pamahalaan naman ng Pasig City naglabas ng closure order laban sa siyam na kumpanyang pag-aari ng mga diskaya, kabilang ang St. Gerard Construction. Binawi ng LGU mga business permit na mga ito dahil umano sa mahigit 1 bilyong pisong hindi nabayarang buwis. Gayon din ang pag-operate ng walang occupancy permit. Kinansela rin nila ng Philippine Contractors Accreditation Board ang kanilang lisensya, kaya hindi rin sila pwedeng pumasok sa anumang contracting activities. 2 luxury vehicle naman ng mga diskaya ang naisubasta sa public auction ng Bureau of Customs kanina. We have an outright winner. Congratulations, RCME Metal Products. Nabili ng sole bidder sa halagang 3.48 million pesos ang Toyota Tundra. Sa presyong 6 million pesos naman, naibenta ang Toyota Sequoia. Congratulations to our winning bidder. Nauna nang naipasubasta ang 3 mamahaling sasakyan. Hindi naman nabili pa ang 2 pinakamahal na unit, ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga, kahit ibinaba na ang floor price ito o yung pinakamababang tatanggapin na bid. Ay, yung dalawa medyo mataas ang presyo eh. Alam mo, hindi naman masyado dito sa atin na gagamit ka ng ganun. Kaya sayang lang yung pera. Pinag-aaralan ng BOC kung anong magiging hakbang nila para sa hindi nabiling luxury cars. Yun nga, nag-auction na tayo, and if it will have 2 failed biddings, we can now accept direct offers. No? Ito na yung negotiated sale option. No? Again, if there will be a direct offer, it will be considered by the commissioner kung acceptable. No? If it is, to my understanding, meron pa rin siyang parang Swiss challenge, parang ipapaalam pa rin natin na meron ng ganitong offer in the hope na baka meron pang mas magandang offer. Wala pang bagong pahayag ang mga diskaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.